Ito mga ka-agri, oh. May mga nalalaglagan dahon. Tapos medyo natutuyo yung sanga. Ako, ito na naman. Hanip na naman ito mga ka-agri. Tingnan nyo, oh. Sinipsip ng hanip yan. Yan, oh. Pero grafted din po ito mga ka-agri. Grafted seedlings ng kalamansi. Ito, hanip ito. Medyo madami-dami ang madilaw dito sa nakikita ko. Medyo parang siguro mga nasa 50% dito sa lugar na to. Dito ako mga ka-agri sa Oriong Bataan ngayon. Ayan, gilid na naman ang bundok mga ka-agri. May isang kliyente na nagpa-technical support sa atin at pinatitingnan itong kalamansian nila. Ito, mapapansin niyo. Ayan, sa galigid na naman po ng bundok mga ka-agri at naninilaw daw at medyo iba, wala nang dahon, nalalagas ang dahon. Nasa 2,000 na puno daw po ito na tinanim nila, small size, pero marami daw pong naninilaw at yun nga, tinawagan na tayo at naghingi na ng tulong itong ating kliyente. Daming naninilaw eh. Ano pangalan mo, sir? Joel po. Joel, ito yung kliyente natin, si Sir Joel. Ito nga sir, maraming dilaw yung mo. Kalamansi, oh. Ilang to? Ilang puno? Lahat-lahat? 2,000. Gano'n na kaedad dito boto yung tinanim mo? Yung iba, yun nasa dulo. Opo. Noong December yon, ito mag-iisang taon na. Ito. Iyon, pababa. Opo. Ito mga ka-agri, mag-iisang taon na daw ito. Area na to. Medyo hirap lumaki. At saka, yun nga, maninilaw. Lalalagas na nga daw yung ibang dahon na to. Lalo na ngayon, summer na summer. Pero, may nakukuha na naman na kayo ng tubig, ano sir? Sir, ay ilog. Ayun. Pwede ba natin tingnan saglit? Okay. Yung water source mo. Hindi nga pa po sabihin yung tubig. Ayun mga ka-agri, parang doon sila umihitit. Tinatransfer naman nila doon sa mga drum na blue na yon. Yun. Tapos ipinandidilig naman nila dyan sa mga kalamansi nila. Parang may intercrop kay sir doon, na gulay. Ayun nga sir, talong. Talong. Ayun sir, yung sinasabi mong tanim ng papa mo. Yun. Ito, mag-isang taon na ito. Sako ng mga katsundo. Medyo, namansot. Ay, ito sir, small lang. Oo. Pinabili namin. Ay sir, ito may napasilang ako sir. Yan ko lang sa iyo. Ito sir, mga may tabon yung duktungan niya. Kailangan labas pa. Opo, ilabas nyo para lumaki ng para lumaki ng maganda-ganda, mabilis. Nakita ko rin yan eh. Namamansot yan sir, napipigil yung paglago niya. Tapos yun nga, isa pa rin dahilan yung bakit naninilaw ang kalamansi pagka nakatabon. Pero ay tayo, dugtong daw. Kailangan nakalitaw. Magandang araw po. Magandang araw sir. Ayun, duktungan. Ito po yung tatay ni Sir Joel. Siya yung nag-aalaga dito ng kalamansi din at saka yung talong. Dilig mo yung timanog gumaganon. Kaya binayubuan, natapon sa puno. Opo. Ginambulan po. Ang maganda pong gambul na gawin nyo, paharang dito. Para magkaroon ng lungkaw. Para pag dinilig nyo, marami kayo na ilalagay na tubig. Ayan, ganon. Ganon po ang gawin nyo. Nakailalim ito. Ito dinidilig. Yun naman, kinuha ko yung pinapagusan. Pinapagusan. Laganap yung basa na yan hanggang dito. Ayun, opo. Tamo mo. Mabilis yung lumaki yun, yung pinapagusan. Tingnan mo, iba yung kwan yan, Iba po, mabilis po lumaki yun pagka pinapagusan kasi nakakasip-sip na magandang tubig. Tsaka laganap yung basa ng lupa. Opo, laganap. Yung mayroong malamig. Hindi ka mukha nito, ito lang nababasa, ito, opo, mainit. Opo. Yan, tayo dyan, sagad nyo, yan. Yan. Pinahiya pa ako ng cutter ko. Hindi pala nasagad. Ayun, talim
Yun, tanggalin nyo na yung mga sprout na yan. Bad stick. Hindi tatalim itong kulang 400. Ay, Ito. matalim nga po. Gaganon. Itong mga nakaungos na yan, ito, huwag muna kayong mag-proning kasi may sakit yung kalamansi nyo. Pagalingin muna natin, baka kasi mamaya pag nag-proning matuluyan. Ipapantay nyo po dyan sa maraming sanga na yan na nasa ilalim na yan. Diyan lang ang pantay. I-atras nyo pa po. Dito? Yan, dyan. Diyan lang, papantay nyo lang. Pantay sila lahat? Opo, ipapantay. Huwag nyo pong ipoproning pati ito. Kumbaga, yung nakaungos lang na to. Yung mga malalaking ganyan. Opo, na nakaungos ba? Nakauna. Yung pantay-pantay sila. Opo. Hindi na po yan. Yung ganyang kaliit, hindi na po yan. Mahirapan na. Pero damay nyo pa rin sa alaga. Alam mo kaya nakakanyan. Nung pormiro, dadalawa lang kami dito, bubay pa kasama ko. Wala na to. Nahihirapan na. Nasubran sa pinananay ng pandamo yan eh. Ay, binanata ng pandamo lagi. Yung pa. Hindi, minsan lang ng binira. Kaso, nadali isinama. Ay, kuwan, puta ang tindi, hindi ko makita. Ganunin ko pati sila. Yari. Naka na. Saka yung ano nga sa yung dugtungan. Opo. Ayan, ala na yan yung mga ganyan. Kailangan palagi tayo. Salit. Mag-uulip kayo. Ito ka-agree yung setup nila dito sa papatubig nila. Power spray ang gamit nila dito. Ito yung nagdi-distribute sa mga kalamansi sa pandilig nila. Kasi nga mga ka-agree, unang-una, nag-uumpisa pa lang daw sila dito sa kalamansi nila. Kaya ito lang muna pansamantala. Yung gamit nila. Power spray yung pinandidilig nila sa kalamansi nila. Ito, padidilig nga na to. Padidilig lang. Yan o. Binugahan niya ng power spray. Ito. Basa. Ayun yung nagdidilig. Ayun. Doon. Nako, para mamamatay na to. Ano? Yung isang puno. Ito, ganito ang gawa nila dito. Dinidilig lang nila ng power spray. Galing yan sa ilog, ano? Doon sila. Ano pala yun? Parang, pero yung sabi ni Sir kanina, ni Sir Joel, parang sa bukal na yata kumukuha ng tubig to, ano? Na, pusa nang pumupunta doon sa salinan nyo. Pero hindi nyo pwede irekta pandilig kasi pag nasa mataas na ganito, ayaw bumuga. Ayaw nang umahon, ano? Kaya sila, makaka-agree, hindi nila mairekta na yung free ano na lang, yung wala nang konsumo. Dahil nga, nandito kami sa pinakamataas na area at handon yung sa baba yung pinanggagalingan ng tubig. Pag dinala dito, ayaw nang bumuga, mataas. Kaya hanggang doon lang sa mga drum na asul na yun, doon. Mapapansin nyo doon sa puno ng ano na yung mangga. Kaya no choice sila, ginagamitan na nila ng power spray itong matataas na lugar. Ito talagang din ito talaga. Rolling na rolling din itong lugar. Araw-araw daw nilang ginagawa ito sa pagdidilig ng kalamansi. Yun lang mga ka-agree. Pag hindi talaga sanay sa land preparation pa lang, talagang mas mahihirapan ng gusto sila. Ganito katulad po ito ng pinuntahan natin na kalamansi farm sa Aritao at sa Dupax, Nueva Vizcaya. Ganito din po yun. Hirap din sila. Ang ginagawa din nila, power spray din ang didilig nila doon sa may Dupax at Aritao, Nueva Vizcaya. Pero iba naman po yung setup nung nandun kaysa po dito sa kanila. Dito po kasi talagang puno-puno lang talaga. Medyo hirap gumanda ang kalamansi sa mga ganito na dinidilig-dilig lang na parang sa garden. Wala naman kasi silang magawa dahil yung patubig nila ay doon ilog nga, kaso lang power spray ang gamit nila. At saka wala silang daan ng tubig. Puno-puno lang. Kaya no choice talaga sila. Dilig-dilig lang. Hindi ito na i-prepare ng maayos. Pero kung nakilala na nila tayo agad noon pa, na ipaprepare ko na sana ng maayos ito.
Kahit kasi bundok, matarik, may mga diskarte kasi tayo dyan na ina-apply.